ngayon dyan ang problema. Oh, bakit? Kasi kapag ang mga vlogger, yung hindi mainstream media, ha? Oo, Ang tawag nila vlogger eh. Ang nagkamali ng ganun ay fake news kaagad. Yun lang. Paano kung mainstream media ang nag-report ng hindi naman pala tama o hindi naman totoo? May tawag tayo dyan, Nelson. Ano yun? Kuryente. Nakuryentean niya. Hindi, Sa mainstream media, tawag yun ang tawag doon eh. Hindi, kung gumamit ka naman ng ito hindi pa konfirmado, ha? Ito ay galing lang sa isang source. Mapagkakatiwala ang source. Ganun pa man, isang pagkat na sabi mo na, isang klase pa rin yan. Well, ako, personally, kuryente pa rin yan. Bilang matagal ng reporter. Sa bagay, yan ang tawag, di ba? Yes. Sabi niya, ano nangyari kay Jen? Bakit nawala? Nakuryente sa balita. Sa bagay. Ibig sabihin, na nagbalita ka ng mali. Ito po yung isa sa pinag-uusapan natin ay yung di umano ay pag-apply ng asylum ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Diba? May nakuryente ba dyan? Hindi, nung nakaraan pa. Ngayon nga, Kasi noong mga nakakarang araw, inireport na nag-apply sa Hong Kong ng asylum pero na-deny. Ayun. Kaya umuwi ng Matatandaan ko, ang storya niya, Nelson, di ba nagpunta sila ng Hong Kong? Yes. Yung mga ngampanya, yung senatorial slate ng PDP laban. Sinamantala daw ng Pangulong Duterte na habang nandun siya sa Hong Kong, ay nag-apply na ng asylum sa Chinese government. Kaya ang balita, kumalat noon, ay wala talagang planong bumalik sa Pilipinas yan. Yun nga. Kaya nagpunta siya ng Hong Kong. Ayun nga. Magpapakup-kup na siya doon sa China. Noong narinig ko yung balita, noon pa lang na narinig kong nag-apply ng asylum at siya ay umuwi dahil na-deny, nagkaroon na ako ng hinala na parang hindi... Parang may duda ka na agad sana. Kasi parang hindi ganun ang pag-apply ng asylum ha? Tapos nakita ko, Jen, ang pag-apply ng asylum pala, ay hindi naman, halimbawa, nag-apply ka ngayon. Sabihin, denied. Denied ka, uwi ka na kagad bukas. Ganon. Hindi. Dahil tinan mo, ha? Unang-unang step sa pag-apply ng asylum dyan sa Hong Kong, sa China, pupunta ka muna sa immigration department nila. Okay. Isusuko mo yung visa mo. At ibang dokumento at sasabihin mo na ikaw ay gustong ayaw mo na bumalik sa bansa pinanggalingan mo. So mag-a-apply ka ng asylum sa kanila. Okay. Dapat merong written statement na sinasabi mo doon ang dahilan. Okay. Bakit hindi ka na makakabalik sa bansa mo. At pag na-apply mo na yon, dadaan ka naman sa Unified Screening Mechanism o USM. Hindi. Nag-apply ako ng hapon, ng umaga. Maya-maya konti lang, malalaman ko na agad. Hindi pala ganon? Hindi. May proseso pala yan? May Unified Screening Mechanism na tinatawag. I-recognize yung mga dala-dala mong dokumento. Okay. Diyan ay titingnan kung ikaw nga ay pwedeng mag-stay pa ng Hong Kong. Ito hindi ka pa inaprubahan, ha? Alba, tinanggap lang nila yung petition mo for asylum. Okay. Bibigyan ka nila ng temporary identification document. Na ikaw ay nag-a-apply ng asylum. Para pwede kang mag-stay sa Hong Kong, pero bawal ka magtrabaho habang hinihintay mo na iproseso at ma-assess ang iyong application. Ayun. Ibig sabihin, hindi ito isang araw. Matagal palang proseso. Papayagan ka nila mag-stay. Meron na ba tayo sa kasaysayan? Halimbawa, Pilipino na nag-apply ng asylum sa... Wala pa akong nabalitaan. Wala akong nabalitaan din, ano? Baka sa iba lang, baka merong alam. Kasi Jen, kung ang dating Pangulo ay talagang nag-apply ng asylum sa Hong Kong, hindi mo na siya uuwi. Well, knowing Pangulong Duterte, imposible naman hindi niya alam ang rules at pamantayan ng asylum kung talagang... Kung nag-apply ka, hihintayin mo yung... Alam ka naman, nag-apply ka, tapos umuwi ka na. Di ba? Hihintayin mo yung desisyon. Yan. Di ba? Kasi ang purpose mo nga ay huwag umuwi. Bakit ka uuwi ka agad? Tapos, magpapile ka ng form, yung non-refoulement claim, yung ayaw mong umuwi. Okay. At ito po ay kailangan makumpleto mo at ibalik sa loob ng hindi lalagpas ng 28 days kasama ng mga supporting evidence. Ibig sabihin, isang buwan din. May proseso pala talaga, no? Napakatagal. So, hindi pwede isang araw, hindi ka pinagbigyan, uwi ka na agad. Pagka-file mo ng form, within 28 days, meron pang, pagka ikaw ay na-deny, pwede ka pang mag-appeal. Ibig sabihin, mahabang proseso ito. Yung iba nga tumatagal ng ilang taon. Ayun. Kaya ang sabi dito ng Hong Kong government, kung mag-a-apply ka ng asylum, dapat at least meron kang
financial assistance, suporta. Dahil bagamat ikaw bibigyan ng asylum. Bibigyan ka ng tutulungan ka. Bibigyan ka ng mag-stay ka muna dito sa lugar nito. Pero hindi nila matitiyak na makukuha mo lahat ng pangangailangan mo dahil mahal nga ang mamuhay sa Hong Kong. So dapat may sponsor ka, meron kang gagastos para sa iyong kapakanan. Sabihin na natin ng Pangulong Duterte, may means naman siya. So kung siya talaga nag-apply ng asylum, hindi dapat siya umuwi. Pero teka lang, bago mo ituloy yan, ano ba yung report? Ano ba yung sinabi tungkol sa bagay na yan? Meron ba nag-report na siya ay nag-apply ng asylum at pagkatapos ay hindi tinanggap ang kanyang aplikasyon? Meron eh. May nag-report eh. Ganun. At ang ginamit nga ay mapagkakatiwala ang source. Sino yan? Huwag na nating banggitin, Jen. Sinong tatay yan? hindi. At ito naman, Jen, in fairness naman sa Malacanang, mismong Malacanang nang nagsabing wala ko kaming impormasyon. Tama di ba? Pero bago mo ituloy yan, tila yata yung spokesperson mismo ng ng China? China. Chinese government nagsabing walang ganun. Pero naunang nag-react dito Malacanang. Naunang nag-react ang Malacanang muna. Kasi sabihin natin ay kung saan tayo, kung alin ang tama, di ba? Sa tingin ko nga, tama nga yung paliwanag ng Malacanang na wala siyang matatanggap na impormasyon dahil imposible nga mag-apply ng asylum nang umuwi agad, di ba? Para nag-enroll ka, hindi ka na pumasok sa school. Pakinggan nga natin yung muna yung palasyo ng Malacanang tungkol sa paliwanag nila dito. Kasi tama Pakinggan natin. Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ayun. Ang tinutukoy ni Atty. Claire yung asylum na. May nagtanong meron ho kasing report tungkol sa nag-apply ng asylum ang dating Pangulo. Meron ho ba kayong impormasyon dito? Tama si Atty. Claire Castro. Walang ganon. Wala silang natatanggap na impormasyon. At noon una ko nga makita yung report o marinig, parang sabi ko, tingnan ko nga paano mag-apply ang asylum. Kasi ang sabi ng China, pagka kayo nakatanggap ng report, mga mamamahayag, tingnan nyo muna. Parang ikaw muna, mag-isip ka muna bago mo ilabas kung ito ba ay totoo. Di ba? Maaari kasi mag-report ka niya kasi pagkat wala ka rin sapat na kabatiran kung ano proseso ng asylum. Pwede ka naman mag-research. Ayun na nga, makikita mo naman talaga Ito ho yung paliwanag naman ng China. Yung baka magkahirap-hirap tayo dyan, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, si Go Jiakun. Si Go. Jiakun yan Jiakun. Yes. Ang sabi niya, pero may pariwa. Sana magsalita. Pagsalitain natin siya. Meron tayo. Pakinggan natin. Pagsalitain natin. Pakinggan nga natin. Kahit maikli lang. Baka ayaw maniwala ni Jen Oo nga. Sige nga, asa na si Mr. Gu。尔特先生赴香港时，外交部驻港公署已经做出了回应。菲律宾方面的有关人士也有表态。我愿特别指出。杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。 Ayun. Dali na. Kailangan. Ang Duterte anyat ang kanyang pamilya, hindi wala anyang ini-apply na asylum sa China. At yung kanyang pagpunta sa Hong Kong ay ang kanyang pribadong kapasidad. Yes. Sapagkat doon na naman ang Hong Kong naman, wala tayong visa dyan, di ba? Anytime makakapunta tayo. Gusto mo yan, punta tayo pagkatapos ng programa. Pwede. Di ba? Oo. 1 month yan di ba? Na pwede ka magstay doon Ayun na nga, Ayun pala. Ang ibig nating sabihin dito, Jen, yan bang source ng balita mo ay yan man ay mainstream? Yan man ay vlogger o kung saan man, social media man, dapat maintindihan muna natin, isipin din natin kung totoo ba yung binabalita nito? Di ba? Kasi ang dami nag-react doon dati talaga niya. So, nung tagpo na yun, lalo na nga nung nabalita sa ilan pong mainstream media na ang dating Pangulo at ang kanyang pamilya nag-apply ng asylum sa Hong Kong. Kaya ang dating sabi, naku, tatakasan niya ang Pangulong Duterte. Kaya nagpunta doon sa Hong Kong. Tatakas na yan, hindi na babalik sa Pilipinas yan. Nag-apply na sila ng asylum batay sa aming mapagkakatiwala ang source. Ayun pala dito kay Go Jiakun
Wala. Wala nga. Oo. At sinabi rin po ng Malacanang kasi ang asylum, Nason, kung di ako nagkakamali, ipinaalam yan sa bansa, sa mamamayan, kung saan bansa nang galing. At saka makikita rin, Jen, yung... Ayun. Tsaka yun lang sa steps Kung ikaw talagang gusto mo mag-apply ng asylum, hindi ka muna uuwi, di ba? Ay, tama. Kasi hintay mo. Alam ka ba, nag-apply, kasi umuwi ka, hindi mo na hinintay. Ako, pinaka-latest na halimbawa dyan, si Atty. Harry Roque. Ayan yan, na nag-apply siya ng asylum, andun siya ngayon. Dapat nga, sabi siya, kukunin siyang abogado ni Digong. Sabi ni BP Inday Isara, hindi na, kasi... Kasuhin mo asylum mo. Kasi kasuhin mo yung asylum mo. Makakagulo ka lang Oo nga. Tama naman. Kasi nga naman, marami ka rin prosesong gagawin dyan. Kasi pag hindi mo na sa kaso yung asylum mo, pauwi ka sa Pilipinas, huli ka. Yun nga. Yun ang pinakahalimbawa. Yes. Kaya halimbawa, ibabalita ko, si Atty. Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa the Netherlands. Batay sa aking impormasyon. Tama talaga nag-apply siya. Tama. Tama. Sapagkat nanatili siya hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Kaya nga sinasabi natin dito, Jen, ang dapat maintindihan natin mga babayan, saan man galing yung balita? Ano mang ito man ay mainstream o hindi, pwede kasi magkamali, di ba? Okay. Kaya dapat talagang pag narinig mo, halimbawa may duda ka, pwede na, ngayon mabilis na mag-research Totoo. I-research mo muna. Di ba? Huwag mo nang share ng share o react ng react. Tingnan muna natin kung totoo o hindi. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, Nelson, dito sa ating palatuntunan, ingat na tayo. Minsan may lumulusot pa rin. Yes. Di ba? At siyempre, pagka nagkamali ka naman, sasabihin mo, pasensya no, nagkamali ka na di ba? Yun ang kaibahan ng broadcast sa print, Nason. Kasi sa broadcast, ngayon, di ba, nagtatalakay tayo. May nagkamali. Anytime, pwede mo, kayo na po, nasabi namin ng ganito, ngayon po, itinatama namin ito. Sa print, kahit na mag-addendum ka, ilang araw nang lilipas bago ka na mag-addendum yes, di ba? Oo. May babala dyan, ang TRICOM. Ayun ang sinasabi ko. Ayan, nakakita na ngayon sila ng dahilan. Ang problema, ang binababalaan lang nila dito ay hindi naman lahat Ito ang puna ko rito, di ba? Kung magbababala ka ng gusto mo ay makaiwas tayo sa fake news, dapat wala kang sisinunod. Huwag kang magtatag, di ba? Huwag kang magle-label. Sabi niya, babala. Oo. Para sa lahat yung babala na yan. Ang ibig bang sabihin, pwedeng mag-fake news. Ang iba, maliban dito sa mga tinutukoy mo na hindi po pwede? Para ka nagbabala. Babala para sa mga gwapo. Hindi naman po pwede. Lahat ka na ng tao, magbabala ka na, di ba? Kami dalawa lang ni Jen ang maapektuhan. Kami lang. Ano sabi ba dyan? Ito po. Nagbabala po si House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano. Aba, si Kong Caraps. Sa mga vlogger at social media influencers, na humarap sa pagdinig ng House TRICOM, yung mga pumunta nakaraan, sila Atty. Trixie, marami, tapos sila, yung iba umiyak di ba? Tama, At yung iba, sige po, ako nga fake news, ako nga po, mali talaga ako, ganun na. Pero alam mo yung pag-amin na yun? Hindi ko alam kung totoong pag-amin. Hindi, ano lang yun, siyempre. Sarkastiko yung pag-amin. Yes. di ba? Para matigil ka na. Sige, matigil ka na. Parang ganun ang dating Para sabihin mo, ako na pumatay. Kahit kay Rizal, parang gano'n yun Sige. Ang sabi niya, ang babala niya, yung mga pumunta rito, iko-contempt namin kayo, kapag ka inatake nyo ang komite, matapos ang pagdinig. Iba, tama nga naman. Tama naman si Kong Caraps yan. Ganun ba? Oo. Di ba? Ubatid doon, di ba? Kaya babait. Nung umuwi, nung pag-uwi. Nagawa ng content na, ito naman si... binanatan sila. So, mako-contempt sila doon? Noon anya, nandito kayo, hindi kayo makabasag pinggan. Akala nyo, po kayo ng po sa amin. Yes, Your Honor, Your Honor. Ganun ba? Tapos nung nakauwi kayo So, ang sabi ni Kong Caraps, pagka kami binanatan ninyo, matapos na kayo nandito, anong mangyayari? Yayariin namin kayo. Kasi hindi pa naman tapos ang hearing. Dahil ang susunod na schedule ay April 8. Kaya kapag kayo, mga vlogger, ang nakalagay nga dito, mga pro-Duterte vlogger, pagka kayo gumawa ng content na binabatikas yung TRICOM, papatawag namin uli kayo, iko-contempt namin kayo. Ayun. So, hindi sila dapat na batikusin. At hindi sila dapat na magsalita ng anumang masama. Yes. Oo. Di sana, ang ako naman kay Kong Caraps, kasuhan nyo na. Di ba? Huwag na lang babalaan. Kasuhan nyo, libel siguro kung sabi o slander man yan. Ang problema dun sa mga kaso na yun dyan, hindi naman
makukulong yung mga kinasuhan. Civil case na ba yan? O, tsaka pwede magpiyansa. Reprimand? Samantalang ang contempt sa Kongreso, walang piyansa. Hindi. At yun ay walang unlimited time. Hindi ngayon, hindi sila, magkakontempt sila, naka-recess sila ngayon eh. Hindi, mag-hearing ng April 8 eh. Di ba, mag-April 8, hearing. Oo. Ipapasubpi na lahat ng mga kung sino mang mga bumatikos sa kanya. Oo. Pag hindi ka pumunta, ipapa-aresto ka na. Ayun. Nako, hindi kaya ano yan? Dapat siguro makonsulta natin ang bagay hindi pa miyembro ng National Press Club o ng KBP ang ng vloggers ano? Ay hindi. Oo. Hindi. Hindi sa isang mga marurunong na mga abogado, hindi ba ito isang uri ng yung pagsagka sa malayang pamamahayag? Sa ibang banda, dahil lang sabi nga nila, ito naman ay isang uri ng pamamahayag. Well, tama kasi ka gusto dyan. mong sabihin yung opinion mo. Oo. Halimbawa, ang opinion mo doon sa naganap na committee ay nadihado yung mga umaten. Hindi mo masabi yung gusto mong sabihin. Halimbawa at sa vlog na yun, sarili mo ito, masasabi mo ngayon gusto mo. At sinabi mo na sa pananaw mo ay hindi makatarungan yung ginawa sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi mo pwedeng sabihin yun dahil umaten ka dun sa... dahil makokontem ka? Halimbawa niya, doon sa namin, parang feeling ko, pinagsisigawan kami ni Kong Benny Abante. Parang gano'n, di ba? Ang feeling ko ay masyado naman silang inabuso yung kapangyarihan. Ibig bang sabihin, hindi mo pwedeng sabihin yun dahil makokontem ka. Ito bang gusto nilang sabihin dito? Ay, parang gano'n ang ibig sabihin ni Kong Karamsian. Warning, babala. Huwag nyo kaming pagsasalita ng hindi maganda. Ipakokontempt namin kayo. Naku po. So, anong palagay natin dyan? Hindi ako mapalagay dyan. Siguro, itanong na lang natin sa tao kung anong basa nila dito. Ito ba talagang pagsaka sa kalayaan ng pamamahayag? O hindi, karapatan ng komite ito dahil sila naman ang nagpatawag ng hearing. Kasi dito, ang dami pala nilang mga pinatawag doon. Ang dami. Hindi ko na maisa-isa ito mga... 24, Jim. 24. Kulang, meron pa lang yan, hindi mga nagsidalo, ha? Hindi nagsadilo. Si Lorraine Badoy pala, hindi pumunta dyan. Si Eric Celis, hindi rin pala pumunta. Si Sasot, hindi rin pala pumunta dyan. Isa yung... Ang hindi pumunta. Ang problema ata, puro yan Puro sinasabi nila yung mga DDS vloggers Yes. Yun nga. At hindi lang yan, Nason, sinang-ayunan din po ni Kong Romeo Acop ang babalang ito at mukhang inaprubahan naman ng presiding officer noong time na yon na si Congressman Pimentel. Well, masasabi ba natin ito ay isang uri ng pagsagka sa malayang pamamahayag? Kayo nga po ang aming tanungin. Ang babalang ito ni Congressman Corrupts Paduano sa mga ano tawag natin doon? Vloggers. Na hindi sila dapat magsalita ng masama o laban sa TRICOM. Yes. Ito ho ba isang uri ng pagsagka? Ano ba magandang Tagalog sa pagsagka? Paghadlang. Paghadlang sa malayang pamamahayag? Ay, nako.